Kung susumahin natin sa maiksing salitaan, ang flight dispatcher equivalent ng isang piloto na hindi lumilipad. Good morning, good afternoon, good evening. Marahil napanood mo na ang ilan sa mga videos ko at ngayon ay curious ka. Sino ba talaga ako? Kung ano ang ginagawa ko talagang trabaho? Paano ako napunta sa trabahong ito? At kung ano ang aking goal? Kung bakit ko ginagawa itong mga video na ito. So sa video na ito ay aking i-share sa inyo yung journey sa pagiging flight dispatcher. Ayan. So papakilala po muna ako. Ako po si Nathaniel Pelicano. Sa po akong flight dispatcher. Ako po ay flight dispatcher since 2011. So that will be more than 10 years. So mga malapit na mag 15 years. Pero kung susumahin natin sa maiksing salitaan, ang flight dispatcher equivalent ng isang piloto na hindi lumilipad. Ayan. Yun yung pinaka, sa tingin ko, no? Yun yung pinaka summary kung ano yung flight dispatcher. Siyang piloto pero hindi siya lumilipad. So, kapag tinapos mo itong video nito, magkakaroon ka ng idea at magkakaroon ka ng malalim pa na understanding sa kung ano ang profession na ito kapag mag-follow ka sa mga videos ko, socials ko, ayan. Dahil ang goal ko talaga ay ipakilala kung ano ang pagiging flight dispatcher sa nakararami. Dahil kokonti lang talaga ang nakakaalam ng profession na ito. Hindi siya ganun ka-popular sa publiko kumpara natin sa pilot, flight attendant, sa pagiging aircraft mechanic or kahit sa pagiging yung air traffic controller. Pagiging flight dispatcher, hindi siya ganun kasikat. Kaya bilang flight dispatcher, ang channel na ito, ang mga videos ko ay ginagawa ko para sa goal na iyon. Paano ba ako naging flight dispatcher? Para masagot yon, ikukwento ko na lang kung ano yung mga nangyari sa buhay ko, paano ako napunta sa profession na ito. Nung bata pa ako, talagang ang aking dream job talaga ay maging piloto. Karamihan or halos lahat ng mga kabataan ay ganun talaga ang dream, ang ambisyon. Lalo pa lumaki ako sa Las Piñas, yung mga eroplano paglalanding na sa NAIA, doon dumadaan, kikita ko as bata, no? Yung palanding ng mga eroplano. Dahil doon, lalong lumakas yung interest ko sa career ng aviation ng eroplano. Hanggang sa mag-college ako, yun nga, kumuha ako na course sa PATS na air transportation. Yung sa course na yon hindi kasama yung flying gusto ko talaga maging piloto. So, medyo naman tayo sa grades noon, medyo bida-bida. Hindi naman. Mga okay yung grades natin. Maging eligible as for a scholarship sa Airlink International Aviation College. Kaya, nag-transfer tayo dun sa Airlink International Aviation College at naging estudyante tayo ng BS Aviation, major in flying. So, nakapagpalipad naman ako ng eroplano, no? Nabuo ko naman yung mga requirements na kapag first solo ako. Yun nga lang, hindi ko natapos ang kursong ito dahil dumating talaga yung financial challenges sa buhay namin at kinailangan kong mag-drop sa course na ito. Kasi isa sa requirement na para makagraduate ka sa course na ito, itong BS Aviation, is makumpleto mo yung flight hours. Yung flight hours is financially challenging sa amin dahil natutustusan ko yung tuition ko doon sa school na yon through scholarship. Pero kasi hindi kasama sa scholarship yung yung flying expenses. So hindi namin kinaya. Kaya napagdesisyonan ko na hindi na lang talaga tapusin. So nag-drop ako. Nagtrabaho muna ako as a call center agent sa Makati. Habang nagko-call center ako, dumating din sa point na gusto ko ulit makabalik ng college. Siyempre magkaroon din ng diploma. Naging naging part-time instructor sa isang flying school sa General Aviation. Kahit papano na napapagalaw ko yung aking mga flight hours, no, dahil dun sa sa part-time job na yun, no. Ang pinakahuling lisensya ko sa flying is private pilot license. So meron tayong private pilot license pero hindi ko na kasi na ipagpatuloy pa. Nakulangan na din sa sa financial. So mahirap din talaga
napagdesisyonan ko na mag-enroll ulit sa PATS para nga makuha yung diploma. Nag-enroll ako ulit sa dati kong course na BS Air Transportation. Binuno ko yon. Ang setup ko noon, trabaho sa gabi and then papasok sa umaga. Pero all in all naman, naipasa naman natin. During my time sa PATS, mga nakasama ko noon sa Aeroscope, yung connections ko sa kanila, mabuti naman. Isa yon sa mga dahilan kung bakit ako nagkaroon ng opportunity sa pagiging flight dispatcher. Nung gumraduate ako, mahanap na ng flight dispatch assistant ang Philippine Airlines. Mapalad tayo na nakapasok as flight dispatch assistant. Yung flight dispatcher, may idea na ako sa kanya dahil nung time na nasa Airlink ako, isa sa mga instructor ko noon ay nabanggit yon na maging alternative sa pagiging piloto is yung flight dispatcher. Then, kumuha ko ng license ko, naging flight dispatcher. Tapos, karoon ng opportunity abroad sa Laos. Ginrab ko na rin yon. Nagtrabaho ako sa Laos for almost 2 years. And then, nagkaroon ulit ng opportunity for Middle East naman. Ginrab ko din yon. At ngayon, dito na ako sa Saudi Arabia. I've been a flight dispatcher here for 8 years running na, since 2016. Business aviation operations naman ang trabaho namin dito compared sa airline operations sa Philippine Airlines. So, ayun ang naging journey ko sa pagiging flight dispatcher, So, pag-usapan naman natin, ano yung flight dispatcher? Kanina binanggit ko sa madaling salita, ang pagiging flight dispatcher ay pagiging piloto din. Yun nga lang, hindi kami sumasama sa flights. Hindi kami yung nagpapalipad ng eroplano, pero yung nalalaman, yung knowledge ng isang piloto, hindi man lahat, pero alam din namin. Let me explain. Okay, yung curriculum kasi ng pagiging piloto, lalo na yung ground schooling ay halos 99% kapareho ng flight dispatcher. Bakit kaya ganun? So, ang kulang na lang sa amin para maging piloto is yung flying skills talaga. Which is, mga piloto talagang yan ang master nila. Yung flying skill. Ang master naman naming mga flight dispatcher ay ang tinatawag na flight plan. So, itong flight plan na ito, dito makikita, malalaman ang lahat ng kailangan ng isang flight para maging successful ito, para maging safe, at makapunta ito dun sa destination niya talaga. Maraming factors, pero ilan sa mga major factors na nilalaman ng flight plan is yung ruta, yung route, kung saan dadaan itong eroplano, fuel, kung gaano karaming gasolina, yung kailangan ng flight mo from departure to arrival sa destination. Weather conditions. As a flight dispatcher, kami rin ang nagmo-monitor nun. Lahat ng tungkol sa weather conditions mula sa departure hanggang sa habang lumilipad yung eroplano, hanggang sa makalanding itong eroplano sa destination. Binomonitor namin yan. Aircraft status. So, ano ba ang kondisyon ng eroplano na ito? Safe na safe ba talaga siyang lumipad? Kami ang last line defense niyan bago namin i-release sa piloto yung flight na ito. Marami pa akong hindi nabanggit doon sa nilalaman ng flight plan. Pero, pwede nating sabihin sa ngayon, yun muna yun, para pasimplihin lang natin kung ano yung nilalaman ng flight plan. Hindi makakaalis ang flight kung wala itong flight plan. Ang nagpe-prepare ng flight plan na ito ay kaming mga flight dispatcher. Bago lang umalis ang flight, pine-present namin ito sa pilot in command, sa pilot. Nagdi-discuss kami kung okay ba itong plano na ito, approved ba ito ng piloto. Hanggang sa magkakasundo, pipirma si pilot dun sa flight plan na iyon at ako din, as a flight dispatcher, pipirma din dun. Dalawang pirma na yun dun sa flight plan, ibig sabihin nun, released na yung flight at pwede na siyang lumipad. So, pwede nating sabihin, kahati sa responsibilidad ng isang flight, ang flight dispatcher. Overall, ang pinakamay responsibility ng isang flight ay ang piloto. So, pilot in command, siya ang may full responsibility dyan. Pero, may kahati yan sa responsibility habang nasa ground siya. Yun ang flight dispatcher. Kapag lumilipad ang eroplano, kapag meron siyang gustong itanong, meron siyang gustong communicate sa operation, sa maintenance, ang una niyang tatawagan ay ang flight dispatcher. Dahil kaming mga flight dispatcher ang nagmo-monitor sa mga flight po ninyo hanggang makarating ito sa destination. So kahit nasa flight kayo, minomonitor namin kayo sa aircraft tracking system namin. Meron din kaming communication sa piloto para ma-reach namin sila. Kung meron kaming gustong ipaalam din sa piloto, malalaman din nila yun through communication. Either radio communications or text messaging. Malawak talaga ang sakop nitong flight
flight dispatching na ito, no? Dahil nga, sinabi ko kanina, ang profession na ito ay pagiging piloto din, pero hindi kami lumilipad. Ang mga flight dispatchers, karaniwan ding tawag sa kanila ay pilots on the ground. So kaya naman, kung ano ang alam ng mga piloto, ay yun din ang alam ng flight dispatcher. So hindi man kabisado lahat, pero isa sa mga essential skill ng isang flight dispatcher ay alam niya kung saan ito hahanapin, itong impormasyon na ito. I hope kahit papano ay naging malinaw sa iyo kung ano ang pagiging flight dispatcher at nagkaroon ka din ng idea kung sino ba ako, kung paano ako napunta sa profession na ito. At sa mga susunod kong video, no, asahan po ninyo na mas i-explain ko pa mga ginagawa ko sa profession na ito. At syempre, kung kayo ay meron mga questions about aviation or anything about flight dispatcher profession, huwag po kayo mahiya, itanong po yan. Mag-comment lang po kayo sa video na ito at sasagutin po natin iyan. Kung nagustuhan po ninyo itong content ko na ito, i-like nyo po, i-share at mag-follow na rin po kayo sa aking mga social media accounts para mas maging updated po kayo sa aking mga i-upload. Muli po, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood. Safe flight!